The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na dumalaw sa kanyang dating tirahan kung saan namatay ang kanyang kaibigan. Dahil di umano ay hindi ito nagsabi ng tabi-tabi po. Ako po si Enzo at ang aking kwento ay nagsimula nung bata pa ako. Noon kasi ay kasama ko ang aking ama sa probinsya bago ako kunin ng aking ina sa Maynila matapos nilang maghiwalay. Tanda kong masaya akong lumaki sa malawak na bakuran namin. Mapuno ito at malaki ang espasyo para maglaro at magtakbuhan. Bilang bata ay masaya ako makipaghabulan at magtago sa malalaking puno sa aming bakuran. Kaya naman laki kong pagtataka kung bakit pinagbabawalan pumunta dito ang aking kababata na si Marco. Si Marco ay kapitbahay namin at siya ay anak ng isa sa mga matatalik na kaibigan ng aking ina. Patago ko itong pinapapasok sa aming likuran para makapaglaro ng palihim. Paborito naming laruin ay ang tagu-taguan, ngunit may iniiwasan kaming isang puno doon. Isa itong malaki at nakakatakot na puno ng balete at madami itong baging na nakalambitin. Isang araw ay naisipan ni Marco na dito magtago at nagulat na lang ako nang tumatakbo itong umiiyak. Pagtingin ko sa puno ng balete ay napaiyak din ako sa takot. Isang nakakakilabot na maligno ang nakatitig sa amin habang ito ay nakatayo sa puno. Nanlilisik ang mga mata nito at hindi gumagalaw sa kinalalagyan niya. Agad kaming tumakbo papalayo dahil sa takot, ngunit agad na napahinto nang biglang maglupasay si Marco. Lumuluha siya ng dugo at tila hirap makahinga. Agad akong sumigaw ng tulong at tinakbo siya papuntang albularyo. Sa kasamaang palad ay namatay na ito bago pa makarating. Ayon sa albularyo ay hindi daw nagsabi si Marco ng tabi-tabi po at may nausog na maligno sa balete. Yun ang pinaka nakakatromang nangyari sa aking buhay. Mabuti ay kinuha din ako ng aking ina at dinala na sa Maynila matapos ang ilang buwan. Hindi ko alam kung ang pangyayari bang iyon ang sanhi ng paghihiwalay nila, ngunit hindi na ako muli pang bumalik sa probinsya nun. Ngunit nabalitaan ko nitong nakaraang taon na pumanaw ang aking ama at sa akin pinamana ang kanyang lupain, kaya kailangan kong balikan ang aming bahay doon. Naisip kong harapin ang aking takot at trauma, kaya pinuntahan ko ang puno ng balete kung saan namatay si Marco. Tanda ko pa ng sobrang linaw ang mga nangyari sa amin nung bata pa ako. Naalala ko din ang bili ng albularyo na magtabi-tabi po kapag lalapit sa puno, kaya ginawa ko iyon. Naisip kong wala namang mawawala sa akin kapag ginawa ko iyon. Paglapit ko ay bigla akong napahinto. Kitang-kita ko ulit ang maligno sa puno ng balete at nakatitig ito ng masama sa akin. Nanigas ang aking buong katawan dahil sa pagbalik ng aking trauma. Dahan-dahan itong lumapit sa akin at napapikit na lang ako habang inuulit-ulit ang pagsambit ng tabi-tabi po. Pagdilat ko ay naglaho na ito at nagmamadali akong bumalik sa bahay ng aking ama. Halos nagkulong na lang ako sa kwarto at hindi na lumabas pa. Kinabukasan, nang kumalma na ako, ay nagumpisa na akong mag-asikaso ng mga gamit sa bahay ng aking ama. May mga dyaryo akong nakita dito na nagbalita sa mga trahedyang nangyari simula nang umalis ako nung bata pa ako.
Nalaman kong nagpakamatay ang nanay ni Marco ilang buwan matapos mamatay ang anak niya at nasunog pa ang kanilang tahanan. Nanghina ako sa mga nalaman ko at tila bumigat ang aking katawan. Sa aking panghihina ay napanaginipan ko ang nangyari sa amin ni Marco noon at nagising akong hindi makahinga. Pagdilat ko ay nagulat ako sa tumambad sa aking harapan. Hawak ng maligno ang aking leeg ng mahigpit at sinasakal ako nito. Pilit kong nilalabanan, ngunit onti-onti na akong nanghina hanggang sa mawalan na ng malay. Pagising ko ay akala kong panaginip lang ito, ngunit pagkapako sa aking leeg ay may mga marka ito ng punong kahoy. Pinipigilan kong mataranta at inisip na kailangan kong makaalis agad sa bahay bago pa lumala ang mga nangyayari sa akin. Medyo mabigat pa ang aking pakiramdam, ngunit pinilit kong tapusin ang paglinis ng gamit at pagproseso ng mga papeles ng bahay. Napagdesisyonan kong ibenta na lang ito dahil wala akong balak tumira dito. Mabuti ay natapos ko lahat ng iyon sa loob ng isang araw at nakampante na huling gabi ko na ng pananatili dito. Sa kasamaang palad ay lumala pa ang aking pakiramdam at tila nabinat. Kinukumbulsyon ang aking katawan at hindi makatulog dahil sa bangungot na humihingi ng tulong sa akin si Marco. Naisip kong tumawag na ng albularyo at mabuting dumating din ito agad at tinulungan ako. Ibinahagi ko ang mga nangyayari sa akin at nagpaliwanag na siya. Ayon dito ay may malignong nakatira sa puno ng balete dahil sa sumpa na nilagay sa aming bakuran. Nagulat ako nang sinabi nito na ang nanay ni Marco ang sumumpa dito. Nagtaka ako dahil ang sumpa daw ay nagsimula bago pa ako ipanganak. Sinumpa daw ng ina ni Marco ang mga anak sa aming pamilya na magkakaroon ng trahedya kapag nilapitan ang malignong nakatira sa balete kapag hindi nagtabi-tabi po. Nagtaka ako kung bakit hindi ako ang nadali ng sumpa at bakit kay Marco ito napunta. Sinabi ng albularyo na meron daw relasyon ang aking ama at ang ina ni Marco. Si Marco daw ang naging bunga, kaya mahigpit na pinagbabawalan si Marco na pumunta sa amin. Dun ko naisip na yun ang naging dahilan ng paghihiwalayan ng aking mga magulang. Pinayuhan ako ng albularyo na magsindi ng kandila at mag-alay ng manok para mawala ang sumpa. Ito daw ay para siguraduhin na mawala ang maligno bago ibenta ang lupa. Matapos kong dasalan ito, ay gumaan na din ang aking pakiramdam. Ngayon, ay nasiwalat na ang pinagmulan ng aking pinaka-nakakatakot na pinagdaanan sa buhay. Kaya tuwing napupunta ako sa lugar na kakaiba ang aking pakiramdam, ay nakasanayan ko pa ding magsabi ng tabi-tabi po.